ng pangako ni Vice Ganda na kung sakali raw po na magkakatuloy-tuloy itong suspension ng 12 araw ng MTRCB, tutulungan niya ang staff. Diba sinabi ni Maine Mendoza, isang araw na, ay nako, nakakaantok naman ang araw na ito. At si Casey Concepcion po ay meron ng binitiwan na pahayag na meron siyang partisipasyon. Yes! Napakatamis na pagbati po sa inyong lahat ng mga minamahal naming mga kachika at kapwa SNNers. Napakasarap po talagang magbasa ng inyong mga komento. Yung sinasabi nyong kami ang inyong multivitamins, ang sarap na po nun sa pakiramdam. May isa pa, kayo ang kumikiliti sa aming funny bones. Naku naman, napakasarap po talaga. Di ba naman, Romel Chika? Opo, kaya humanda na kayo. Magsisimula na kami. At naku, tingnan natin kung ano ang isususog ni Barikutot Wendell Alvarez. Yes, makinig na kayo dahil sisimulan na namin ang mga opinyon at ang mga intriga dito lang po sa loob ng Showbizlandia at Showbiz World. Showbizlandia and Showbiz World. Lokal na aliwan atin po ito. At syempre, mga kachika, ano pa ba? Syempre, para sa inyo po ang aming ginagawa. Salamat po sa inyong malayuan at malapitang pagtutok sa amin. Ito po ang ating programa at ito ang Showbiz Now! Now! Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, hindi po natutulog ang balita. Wala po talaga siyang pagkaantok, pagtulog, gising na gising. At syempre, ang pinag-uusapan pa rin ang buong bayan ngayon ng ating mga kababayang Marites, lalo na sa iba't ibang dako ng buong mundo. Ano na ba ang nangyayari kay Vice Ganda dahil sa suspension ng MTRCB sa Showtime? Ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makausap ang isang informante na napakalapit po sa aking puso dahil nakatrabaho ko ng matagal sa ABS-CBN. Ang sabi niya, dahil staff siya ngayon ng Showtime, sa isang pag-uusap ay binigyan daw po sila ng assurance, ng pangako ni Vice Ganda na kung sakali raw po na magkakatuloy-tuloy itong suspension ng 12 araw ng MTRCB, tutulungan niya ang staff. Ay, pala kayo ako. Wow! Hindi ko lang alam kung pati ang kanyang mga kapwa hosts ay bibigyan din niya ng ganun tulong. Pero ang production staff umaasa na talagang magbibigay siya ng tulong. Anong komento mo? Alam mo na yung nakakatuwa pag mga ganyan. Sa kabila ng mga negatibong naglalabas sa kanya, eto, hindi ito nalabas, kundi narinig mo mula sa... At sinabi sa akin. Oo, sinabi sa'yo kung anong nangyayari sa loob ng kanilang studio. Di ba nakakatuwa? Kahit na anong negatibo, basta may ginagawa kang maganda, bumabalanse. Ito ang dapat ginagawa talaga niya. Okay. At ikaw naman? At di siyempre, magpapasalamat tayo kay Vice kasi di ba talagang siguro talagang tutulong siya at siguro siyempre sa pagtulong niya parang hindi naman ibig sabihin na inamin niya na siya ang may kasalanan sa nangyari na yon. Pero siyempre bukal siguro sa loob niya yun ang pangako niya na tutulungan ko kayo kung sakali man bumaba na ang suspension ng 12 days sa atin. Ako naman ang paniniwala ko at ito'y emosyon ko talaga. Siguro hindi lang niya sinasabi na meron siyang pagkakamali at si Ayon at talagang pinanindigan naman nila na wala raw silang nakitang mali sa kanilang ginawa. Pero sa kaloob-looban po ng puso ni Vice Ganda, alam po niya na sila ni Ayon ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng suspension ang kanilang noontime show. Alam niya yon, hindi lang niya maamin publicly or maaaring kahit sa mga kaibigan, ipagtatanggol pa rin nila ang kanilang ginawa ni Ayon. Pero alam po niya yon na meron siyang kinalaman dito sa suspension na ito. Kaya yung production staff, tutulungan niya. Kasi malaking kawalan yun, yung 2 linggo na walang trabaho. Yung mga kapwa hosts naman niya, alam niya na meron namang manaiipon. May naitabi naman mula sa kanilang kinikita. So, hindi naman siguro ganung pagtulong ang kanyang gagawin. Oo, at saka susugat ko lang, di ba kaya tumutulong siya? Pampagaang ito ng pakiramdam, di ba? Totoo. Oo. Lumaang ang pakiramdam mo kasi alam, kahit ayaw mong tanggapin na wala kang kasalanan, pero yung maramdaman mo na nangangailangan yung mga kasamahan mo, yung staff. Diretso
Diretsuhin na natin, anak, konsensya. Yun. Diba? Perfect. Konsensya. Alam niyo po, kahit ano ang gawin natin, yung konsensya po ang nagdidikta sa atin na meron tayong pananagutan o wala. Yun po yun. Kaya kahit magmatapang pa tayo, wag nating aminin sa publiko na meron tayong pagkakamali. Pag nanalamin po tayo, alam natin ang katotohanan. May isa pang magandang balita na sinabi ang aking source. Among the TV shows daw, of course, kasama si OG Diaz, dati niyang manager at kaibigan pa rin hanggang ngayon, walang matinding sama ng loob si Vice at ang kanyang mga tagahanga sa atin. Sa ating tatlo. At kahit sa CFM. Kasi raw, yung magaganda raw pong puntos na nagagawa nitong si Vice Ganda, inilalatag namin sa publiko na totoo naman. Hindi po namin siya idinidiin ng madiin na halos wala na siyang pupuntahan. Kapag may maganda pong nagagawa si Vice Ganda, kunwari tumulong siya sa mga nangangailangan, yung kay Aura Briguela na hindi niya iniwan sa gitna ng laban, inilalatag po namin yon, itinatawid namin at pinasasalamatan nila yon. Hindi raw tayo tulad ng iba na wala na raw pong nakikitang anumang maganda kay Vice, puro negatibo na. At least di ba, at least nakikita niya yung effort natin sa pagpansin sa kanya, pag-correct sa kanya, kung may pangit, nasasabi natin, ganun lang po talaga yun. Yun kasi ang totoo. Dikta ng ating trabaho. At ikaw naman. At least, nakarating kay Vice Ganda yung puna natin dito sa kanya, yung nakaraan episode natin na paano na ang mangyayari, paano ang production, ang mga cameraman, tutulungan ba ito ni Vice Ganda? At least nakarating sa kanya. At yan, sinabi niya mismo sa meeting nila doon sa showtime na talagang tutulong siya. Hindi man siguro sa meeting ito sinabi, maaaring may mga kinausap siya na miyembro ng produksyon na huwag kayong masyadong mag-alala. Tutulungan ko kayo. At para po sa isang tulad ni Vice Ganda na talaga namang nangarap, nagsipag, nagpursige at pinakinggan po ng kapalaran ang kanyang mga pangarap. Ito'y napakaganda, no? Yung ika nga kapag tayo nagbibigay, lalo na kung wala tayong hinihintay na kapalit, mas nadadagdagan ang ating biyaya, hindi nababawasan. At saka alam naman natin, sobra sa sapat ang meron siya. Sobra-sobra. Diba? Diba yung sinasabi nga, the more you give, the more you receive. Diba? Iba na naman ang sasabihin mo. The more you give, the more you give. Hindi, the more you give, the more you bless. The more you are blessed. Okay. Diba? Anong masasabi mo kay Vice Ganda dito sa balitang nakarating sa atin? Siyempre nagpapasalamat ako kay Vice Ganda dahil siyempre talaga naman mayroon pala siyang yung tawag ba doon, yung golden heart. Na talagang siyempre pinoproblema niya yung sarili niya, pero mas lalo niya pinoproblema ang kalagayan ng mga kanyang kasamahan doon sa showtime. Napakaganda ng punto ni Wendell. Kasi sa basihan ng Mampot Barometro ng kung ano ang meron si Vice kumpara sa kanyang mga kasamahan, napakalayo na po ng agwat. Kaya ito pong balitang nakarating sa amin na sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na huwag mag-alala, tutulungan ko kayo. Tutulong ako sa inyo. Markado po yan. Napakaganda niyan. Ang sarap sa pakiramdam nung ako yung empleyado. Tapos, siyempre ang iniisip namin, wala kang trabaho 2 linggo. Tapos maririnig mo, huwag kayong mag-alala. Di ba parang kang natubigan na palaka? Kasi meron ka pang pag-asa, mababayaran mo pa lahat ng mga obligasyon mo. At saka alam mo, kapag ikaw ay nag-aapuhap ng biyaya at may isang tao na nagsabi sa'yo na huwag ka nang maghanap, huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Sus Mariose. Napakasarap nun. Yun po ang tinatawag na blessing. Biyaya po yun. At galing po yun sa puso ng inyong kasamahan. Napakaganda naman. Sabihin mo na lang yung yung bukas ang bibig, yung Vice. Positive positive. Go. Vice Ganda. Vice Ganda. Ay, mahina. Oo, yung baba. Dapat galing sa diaphragm para maramdaman niya. Vice Ganda. Alam mo, napaka-buti ng puso mo sa pagtulong sa iyong mga kasamahan, lalo na sa production. Kaya nagpapasalamat sila sa iyo dahil sa iyong mga tulong at hindi mo sila pababayaan kahit anumang mangyayari. Bakit parang galit na galit ka naman? Nagpapaliwanag lang. Totoo yan, napakasarap sa pakiramdam na may isang tao na nagmalasakit at nakaintindi ng sitwasyon. Aminin o sa hindi ni Vice sa harap ng mga kasama niya na sila ni Ayon na naging dahilan nitong MTRCB verdict
topic na ito. Mapapalampas na nila yon dahil heto po ang kamay na handang tumulong sa kanilang pangangailangan. Dahil dyan, Vice Ganda, ito po para kay Vice Ganda, palakpakan. Totoo yan. Yes. At maraming salamat sa pagpapahalaga. Maraming salamat sa kanyang mga tagahanga na nakakaunawa ng aming trabaho, ng aming profesyon. Ganun lang po yun. Ang opinion naman po namin, kung inyong tatanggapin ay maraming salamat. Kung hindi naman po, salamat pa rin. Di ba? Oo nga. Pakisabihan mo yung mga tagahanga ni Vice Ganda na, salamat! Ay, oo. Siyempre magpasalamat tayong lahat. Ako! Sa lahat ng mga umiidolo kay Vice Ganda, magpasalamat kayo dahil may mabuti siyang puso. Hindi yun ang kwento. Yung pagpapahalaga sa ating mga opinyon. Okay. Alam mo, Vice? Sa tagahanga. Maraming salamat at pinahalagaan mo. Automatic talaga yung pag sinabi mo talaga. Nagbabago ka agad yun. Maraming salamat po. Sa isa lang tutukoy ang aming pasasalamat sa inyong pangunawa, pagpapahalaga at malasakit dahil ang ginagawa po nating lahat ay para lamang naman po sa nangyayari ngayon, nagaganap ngayon. Salamat po talaga. Okay. Ito, paborito ni Wendell. Na topic ito. Diba sinabi ni Maine Mendoza, isang araw na, ay naku, nakakaantok naman ang araw na ito. Ano yung mga nabasa mo? Eh di syempre, alam mo naman, tinutakti na naman kaagad na siya ng mga aldab. Na yung mga pag sinasabi daw yung naantok, di syempre, di ba, pag kayo isang babae, lalo nagdadalang tao na, kagagaling na ng kasal, di ba? Naglilihi na. Nag-honeymoon. Di syempre sabihin, naantok, siguro naglilihi na ito. Kasi di ba, pagka umaga daw, pagka lagi kayo naantok, ay, ito na yun, umpisa na tsaka yun. morning sickness, nakaadwa. Yun lang ang sinabi niya, inaantok ka. At saka lalo na, yung, di ba, pagka umaga, di ba, parang tinatamad ka kasi gusto mo na lang matulog, mga gano'n. So ito naman, pinutakti na naman siya ng mga aldab. Ano sabi? Ang sabi ng mga aldab daw, sinabi nila na isang ilusyon lang daw yun. Ay! Agad. Ang mga nabasa ko naman, ang sabi, nako kaya ka inaantok, wala kang tulog, itulog mo yan. Kalimutan ko yan. At itong... Barado agad. At itong pagkakataong ito, pagkaantok pa lang. Ang sinabi ni Min, na natural lang naman sa isang nagtatrabaho ng singkat na tulad niya. Wala pa yung hindi ko gusto ang amoy ng niluluto Ay, sa wala kusina. pa. Hindi ko gusto ang perfume ng asawa ko. Mas gusto kong iba ang gamitin niyang pabango. Wala siyang sinabi na, hindi ko gusto pag nagbibiyahe amoy ng gasolina. Wala pa pong ganon para patunayan na siya ay nagdadalang tao na. Eto, binarahan na kaagad. Nakakatuwa rin talaga itong mga mga aldab. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon din talaga sila bumibitiw sa nagpapasaya sa kanilang imahinasyon. Pero hindi naman natin sila tama yun. At saka hindi naman daw totoong kinasal daw si Maine at saka si... Ano kayang pagpapatotoo ang kailangan gawin nitong si Congressman Arjo at saka ni Maine para lang maniwala ang mga Aldab fans na ikinasal sila. Pero kailangan pa bang maglabas naman? Sus naman, may mga dokumento na talagang pinagpistahan na ng buong bayan yung kasalan. Ay, baka, ano pa ba? Ay baka pag maglabas sila ng marriage contract, sasabihin naman na fake yan! Fake yan. Hindi ang totoo tunay yan. na ikinasal si Alden Richards at si Maine Mendoza at may dalawa na silang anak. Kaya nga, di ba, wala nang pumapatol. Kasi kung papatulan natin tayo na lang yata. Tayo na lang yata pumapatol sa Aldab pero kasi ano rin naman yan, di ba? Kailangan din natin silang bigyan pansin kasi yung mental health yan, di ba? Sa lagi natin sinasabi. Kung yun ang nagpapasaya sa kanila, bakit hindi? Ibigay na natin sa kanila yun. Total, di naman tayo gumagastos. Wala naman tayong natatapakan. Wala naman tayong nasasagasaan. Ibigay na natin sa kanila kung yan ang kanilang ikaliligaya. Di ba nga sabi nga ni Alden wala na po, nakapagpaliwanag na kami, nasabi namin ang lahat. Pero kung yun po ang magpapasaya sa inyo, wala na po kami magagawa. Ibigay na natin sa kanila. Sabi nga din, ilang bisis na, paulit-ulit na ako nagpapaliwanag sa inyo, hindi naman ninyo kami pinagawa. At kahit si Daddy, di ba ang Daddy ni Alden, talagang sinasabi
sabi niya, araw-araw kong kasama yung anak ko. Wala akong nakikitang bata dito sa bahay. Hindi naging pregnant si Maine. At hindi sila ikinasal at wala silang anak. Mabuti na lang tumigil na yung nagte-text sa akin na isasama niya ako sa isang isla. Para makita ko daw yung dalawang apo ko. Yung dalawang apo ko daw. Ang lalaki na raw, tumatakbo na rin isa. At malaki na rin daw yung pangalawa. Isang babae at isang lalaki pala yun. Kompleto talaga. Eto na. Ang nakakaano lang, nakakapangamba, nakakapagpaalala. Paano kapag talagang nagdalang tao na si Maine Mendoza na ang ama ay si Arjo Atayde? Ano ang susunod? Ay naku, di siyempre sasabihin nila hindi naman totoo yan. At ang tunay na ama yan ay si Alden. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Uy, alam naman na hindi naman sila nagkikita? Ay, alam naman yung walang komunikasyon? Siya ang ama nung sanggol sa sinapupunan? Kasi nga na yung kwento, diba? Hindi naman natin pwedeng baguhin ang kwento nila. Ito na yung kanilang plantilla diba? Kaya nga. So, sasabihin nila na si Maine umalis doon, niniwanan si Congressman Arjo para magpabuntis doon kay Alden. Alam mo naman yung sobrang OA ka naman. Magdadalang tao nga ginagamit namin termino. Ikaw naman, pagbubuntis. Ay kasi di ba alam mo naman, pinanindigan ng mga Aldab na doon sa isang isla nga, ang dalawang anak at isasama ka pa sa mga apo mo. Ano ba namang napaka-irresponsable namang magulang ni Alden at saka ni Maine? Ba't naman iniwan lang sa isang isla yung dalawang bata na wala naman silang kwento kung dumadalaw o di ba? Nasaan ang mga bagets? At ano ang katapusan ng kwentong ito? Yun ang nakakalungkot, paano na yan? Itinatawa lang ito ni Arjo at saka ni Maine, pero syempre nandun din yung pag-aalala na ano ba, hanggang kailan ba ito? Diba? Kasi ultimo sila, nababother niya na ano ba? Ano bang paliwanag? Ano bang dapat nating gawin? Pero wala. Sumusuko na rin. Kaya siguro baka pagka magkaroon na naman ng bagong Aldab, kung bagong Aldab part 2 siguro sa E80, baka siguro magbago na kung ang taghunos ng hangin ba yun? Anong taghunos? ihit ng baka magbago na ihit na hangin, magbago na rin ang isip ng mga fans ni Maine at saka ni Alden, di ba? Pero alam mo, nakakalungkot, no? Na hanggang ngayon pala ay meron pa rin ganyan na tinatawag na dyed in the wool na mga tagahanga na ano man ang mangyari, yung hinangaan nila noong 2015 hanggang sa nagkahiwalay, ayun pa rin ang nasa kanilang puso. Marami talaga din kasi nanghihinahin taga kasi sa ginawa naman kasi nitong history. Sobra. Phenomenal talaga. Pero alam mo, believe ako sa kanila ha, yung mga Aldab Nation na yan. Kasi hindi sila nagbago ng hinahangaan si Maine pa rin at saka si Alden. Di ba mayroong nga ibang mga fans, di ba niya sinasabi na international fans, di ba? Kahit sino, kapag may bagong ipinakilalan, sumikat doon na sila, international ang tawag doon. Pero sila, yung loyalty nila, naiwan talaga at ipinupukol lang nila kay Alden at kay Maine. Yun lang po, nakakalungkot. Kasi ang ilusyon po ay ilusyon. Ang katotohanan ay katotohanan. Nakakaawa naman po sila na naniniwala na ang talagang ikinasal ay si Alden at si Maine. Diba? Meron ka bang kanta patungkol sa ilusyon? Ay di siyempre, kakantahan ko sila ng... Ano yan? Kakantahan ko sila ng... For your eyes only, for your eyes only. Sunod-sunod na naman, for your eyes only. James Bond yan eh. Itaas mo. For your eyes only. Sino kumanta niyan? For your eyes. For your eyes only. Sheena Easton. For your eyes only. Naging theme song ito ng isa sa mga ginawang pelikula ni James Bond. Yon. For your eyes only. For your eyes only. Kasi nga, nakatutok lang talaga. Di ba tama kay James Bond? Anong lyrics niyan? Okay. Sige. For your eyes only can save me through the night. For your eyes only, I never need to hide. You can see so much. You can see so much. For your eyes itaas only. Natin. Hindi, dito ang taas na. Nako, Jojo at Leslie Grace at Vincula na Hainan.
Kami pa ang tinuturuan ngayon. Alam pa niya kung saan lang yung high tone. Go! For your eyes. For your eyes only. Only for you. Your nose Only for you. What you. What else I can Pasok na yan. Ano may ipapayo mo sa mga Aldab fanatics? Ay, siyempre, ang masasabi ko sa kanila, pagpatuloy nyo, kung talagang saan kayo maligaya at kung sino ang inaangaan nyo, ay sa inyo yan. At saka, siguro iniisip nyo yan at nandito yan sa puso nyo. Kaya, good luck na lang sa inyo. Pero tingin ko, pagka may bagong Aldab na lalabas, baka magbago din kayo. Ganon. Oo, diba? Pinipili lang siguro at naghihintay lang sila. Oo. Ano may papayo mo kay Maine at kay Alden? To Alden naman at saka kay Maine, ipagpatuloy nyo lang yung trabaho nyo. Magbalikan kayo. Parang Aldab. Bigyan nyo naman sila ng kaligayahan. Magbalikan kayo para sa kanila. Di ba? To Maine and Alden, give them pero to Maine, if you have now a husband, you can go to Alden for the love team only. For the Aldab. Hindi na mangyayari yun. Hindi no. Lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon. Lalong gugulo. Oo. At saka, at kung totoo naman po, na nagdadalang tao na si Maine Mendoza pagdating ng panahon, maligaya po kami para sa kanila ni Congressman Arjo Atayde. Oo nga. Marami pong nananalangin na magkaroon ng produkto ang kanilang pagsasama at relasyon. Pero hindi po lahat ay pinagbibigyan. Kaya kung magkakaroon na sila ng baby, happy ang magkabilang pamilya, ang kanilang mga tagahanga at taga-suporta at tayo. Yes, a blessing. Yan. A baby is always a blessing. Di ba? Alam mo, nakatingin siya sa'yo. Meron dapat siya sasabihin A baby is always a baby. Alam mo, a baby is not a lady. Sabi niya, a baby is always a baby. A baby. Ayan. Okay, eto na po tayo. October 27. Ilang tulog at gising na lang. Parang palapit na ng palapit ito, di ba? Nakaka-excite. Ayan, gusto lang po namin ikwento na napakalakas po ng bentahan ng Dear Heart Concert po ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion at si Casey Concepcion po ay meron ng binitiwan na pahayag na meron siyang partisipasyon. Yes. Diba? Ang pamilya. Yes. Totoo yun. Galing. At maunawaan po natin kung bakit naman sinasabi ni Casey na sino pa ba ang unang-unang kikiligin. Siyempre ako, dahil ako yung anak nila. Ako yung produkto, di ba naman? Babanggitin ko lang po na nagpapabili po ang aming kaibigan si Tita Flory Estrada ng VIP tickets para po dito sa concert sa MOA Arena. Nag-try po kaming tumawag talaga at nag-check po kami sa Ticketnet. Talagang pwede pa pong makakuha ng VIP ticket pero sa 25th row na. Ang layo na po nun mula sa wala pa ng entablado hanggang 25 ng linya. Ang layo-layo na. Nga, Diyos ko. Alam nga namang magsiksikan kayong ganon. Siyempre may distansya yan. Para merong, di ba? Relax lahat ang manonood. Tama. Paano gagawin doon? Diba? Wala. So, walang katotohanan po yung mabagal ang benta ng tickets, may mga nagpapareserve raw pong hindi na binabalikan. Hindi po totoo yun. Wala na po sila halos maibigay. Kaya paninindig ako na naman, pang ilang beses na to, aapaw ang MOA Arena. Tama. Sa October 27. Yes. Ay, sabi nga ni Casey, di ba? Ang sabi niya nga, noon pa daw marami na siya mga Sharon yan, mga nakausap at nakakasama. Kaya ang gusto niya daw mangyari, kahit wala siya daw participation, gusto niya daw manood na lang. Hindi kaya pwedeng sa audience na lang ako. Kasi diba? Parang marami akong dapat malaman kung paano ako naging ako. Ibig sabihin, yung love story, kung paano nagkakilala mga magulang niya, paano naging magkarelasyon, hanggang sa nagdalang tao, mami niya, pinanganak siya, di ba, ganon. Siguro yun yung ibig niya sabihin, kung paano siyang naging tao. Tama. Diba? Etong concert to, ang bubuo kay Casey Concepcion. Totoo. Tama. Mata pa lang niya habang nagsasalita siya, napakaligaya na pong anak nitong si Casey. Kaya
kaya naman yung partisipasyon, pinaka-aabangan po yan talaga ng mga manonood ng Dear Heart concert. Paano kaya yon? Hanggang sa press con daw, hindi pa rin po pwedeng magkatabi si Gabby at si Sharon. Paano ba yan? Ewan ko ba? Siguro ang gagawin siguro ito, solo press con na lang. Solo-solo? Oo, solo si Gabby. Saka isang malaki na silang sabay. Siguro ganun. Ay, diba? Pero sabi nga ni Casey, kahit doon sa pictorial, hindi sila nagkikita. Oo. Talagang hindi po nakikita kahit sa rehearsal. Alam mo, mapapaisip talaga ang tao. Kasi gusto nila makita yung raw. Pag nagkita sila sa entablado na first time nila magkita. Yun ang gusto sigurong ipalabas. Nangyari sa Aldab to. Ay, oo nga. Sa Philippine Arena naman. Nung talagang pagkitain na si Alden at saka si Maine. Grabe. Sumabog ang mundo ng lokal na aliwan. So itong Sharon at saka Gabby concert, Aldab ito. Parang ganon. Kasi muling pagkikita ito ng harap-harapan. Di ba? Pagkatapos ng mahabang kwento ng paghihiwalay, di ba? Ay, naku, kaabang-abang talaga ito. At alam mo, meron akong naiisip na kapag nagkita ang mag-ina sa entablado, babaha po ng luha sa MOA Arena. No? At saka ang naiisip ko rito, di ba alam naman natin si Sharon at saka si Casey, pag nagsama-sama silang tatlo, hindi natin alam kung anong mapag-uusapan nila sa gitna ng entablado. Na walang script. Na walang script. Di ba yun ang nakaka-ano? Ko? Bakit pa nang umiiyak ka? Wala na Napapaluha si... Na-excite lang ako. Ayan, na-excite lang ako para kay Casey at saka para kay Sharon. Ano kasi siya talagang Sharonia. mulat-mula pa, Sharonia na siya. Mahal niya ang lahat ng mahal ni Sharon. Ako naman naiisip ko, babahan ng luha, magkakahingahan ng emosyon ang mag-ina. At ngayon po siguro, toxic ang tingin natin kay Sharon. Pero kapag dinukot po natin ang puso niya, si Casey ay si Casey, ang panganay niyang anak na mahal niya. Ay, kaharap pa yung tatay. Dito may isip siya, ano ang nangyari? Diba? Samantalang nagmamahalan sila, you and me against the world dito, diba? Totoo. Tapos nagkaanak, tapos naghiwalay na matagal na, tapos ngayon magsasama. Ay, di ba nangyari niya noon na, di ba dapat ibubuin yung pelikula ni Sharon at saka ni Gabby noon? Na hindi nga natuloy. Na hindi natuloy, di ba? Kasi nga, di ba may nagsalita na baka daw pag makita ulit ni Sharon si Gabby, baka ma-inlove siya ulit. Ay, para naman, kung wala na respeto naman yon sa kanyang asawa ngayon. Hindi, in love lang ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin na tutuluyan. Okay. Parang bumalik. Bumalik lang yung... Kasi alam naman ng buong mundo, greatest love of all ni Sharon, si Gabby Concepcion. Hindi po natin yan maitatago talaga. Diba? Alam mo ba yung kantang You and Me Against the World? You and me... Itaas mo. You and me... Hinaasan mo po sa akin You and me against the world. You and me against the world. Hindi na kakantahin niya. Hindi na ba? Aalisin na sa repertoire yan. Mukhang magkikwentuhan na lang sila doon. Aalisin na yan. Samantalang tama naman na you and me against the world yon, di ba? Sometimes it feels like you and me against the world. Mahaba yung uso talaga. Para masundan lang yan. At saka naglilip reading siya. Kung ano lang po ang sabihin namin ni Romel, nakagano lang siya. Abangers. Kaya ano ang message mo kay Sharon, kay Gabby? To Sharon and Gabby, thanks for your love team. Not that all the people, of course, the Sharonian and the Gabinian. Sharonian and Gabi. Sharon and Gabby supporters. Meron bang Gabinians? Parang hindi magandang Gabinian. Pero merong ganon. Oo, di ba? Sharonian, Gabinian. Paano si Cesar? Cesarian. Okay, go! To Gabby and Sharon, the fans and the people And that are hype. Ewan ko sa'yo. The people who you give the people that you are the very best love team of all time. Ganun ba? Best. Sila ba ang best love team of all time? All time. Parang marami namang kokontra dyan.
Oo. Kasi hanggang ngayon, di ba, parang wala nang gay-antet eh, meron ko ba? Andyan pa rin, pero siguro yun yung masasabi ko talaga na rurok. Rurok ng tagumpay yung Nasa inabot ngayon, nila. oo. Oo, Ay, kataas-taasan. Yung Bian. Sumunod. Oo. Ano pa? Ito yung mga bago ngayon, di ba? Sino? Ang inangaan. Sino? Parang katulad dito, yung Daniel Padilla at saka Huwag mo na i-Daniel. Daniel Padilla at saka si Ano? Sino yung ka-love team niya? At tunay na karelasyon. Hindi naman sila din. Kinikwento. Hindi nga alam. Catherine Bernardo. Ano ka ba? Kaya si Carla Estrada, ganyan na lang ang emosyon sa iyo eh. Ay, may bagong balita tungkol Ano? sa Carla. Kinikwento niya lang sa akin. Ano yun? Singit natin. Siya nga nagkwento sa akin. Ano yun? Ano kinikwento mo sa akin? Aminin mo, iyo yan. Ano yun? Yung bagong kwento kay Carla Estrada. May kwento daw Mm. na si Carla Estrada doon nagbebenta na ngayon ng mga signature bag. Nagbebenta ng mga CD. Anong masama? Kaya nga Kung nagbebenta siya ng signature bags, mga alahas nga. Mga alahas Yun, nga, nagbebenta siya. Sinusuot nga lang niya muna bago niya ibenta. Oo, yung mga collection niya raw. Bakit? Pero at least, pag ako yung may pera, bibilhin ko yun. Oo, kasi di ba galing kay Carla Estrada. Ano yung sinabi mo sa akin? Bakit niya binibenta? Alam mo, kumpletohin mo. Bakit niya ibinebenta yung mga signature bags niya? Kasi daw, sabi rin naman daw sa iyo yan, di ba? Kasi daw. Oo, na ano daw. Sige, sabihin mo, andito si Nala Alam mo, Christie. puro ka daw. Kinuha ng Johnny Bamboo sa Padilla Yung kanyang pera. Yung kanyang, Banco de Libreta ba yun? Bangko de Libreta? Banco de Oro? Banco BDO? Ano bang tawag doon? Libreta de Banco. Libreta de Banco. Banco. Oo, yun, So, ibig yung sabihin, dati si Carla ang humahawak ng kanyang mga kinikita. Yun daw ang kwento. Oy, bakit kahit na kay Carla naman ang kinikita ni Daniel, nakapagpapatayo ng bahay, nakabibili ng gusto niyang sasakyan. O bakit daw? Ano daw ang sabi ng source mo? Ba't daw kinuha na yung libreta de Banco? Kasi daw, nakita naman natin ngayon na si Daniel, di ba, walang gaanong project. Wala sa trabaho. Kaya siyempre, marunong na siya ngayon, sinicheck niya na ngayon yung mga, kung ano yung mga income niya noon. Parang siyempre, inaano niya na. Kaya siguro, kinuha niya siguro, Mami, will you give me my, my bank book so that I will check how much money in my bank. Okay. Di, dahil ang sabi mo, kinuha na ni Daniel yung libreta de Banco. Kaya siya nagbebenta ngayon ng mga signature bags niya. Ibig mong sabihin, nung kunin ni Daniel yung kanyang bank book, wala nang pera si Carla, kaya nagbebenta ng mga niya. Alamin ko muna sa source. Kung wala na Alam pera, mo? si Carla. Huwag na nating iparating yan sa korte. Ano ang gagawin natin? Pag-usapan! Usapan na lang natin yan sa Face to Face! Ay, Diba? Patawag ako doon sa face to face. Oo. Harapin yung tatlong Trio tagapahay. Pero alam mo, magandang sinabi yan ni Wendell para alam natin ang kwento. Tama man o hindi ang version ni Wendell, may ganong kwento. Yan. Kailangan magpaliwanag si Carla. Ay, oo. So, tawagan natin ngayon. I-guess niya ang sarili niya. I-guess niya ang sarili niya sa face-to-face. Di ba? Pero ang tanong, Wendell, bakit naman biglang kinuha kagad naman ni Ni Daniel. Hindi naman, mga ilang taon naman, mga, di ba, nung nawala ng franchise, di ba, tapos ng-pandemic pa. Kaya doon siguro nagsimula na... Siya ang may hawak ng kinikita ni Daniel. Siya kasi. At malaki ang tiwala ni Daniel sa kanyang ina. Kasi naman pati yung mga negosyo nila sa probinsya, si Carla pa rin ang nagmamando nun. At maayos siyang humawak ng kinikita ng kanyang mga kasi anak. binilihan niya ng bahay, di ba? Mga sasakyan. Nagtayo ng isang negosyo sa probinsya na malaki ang punan, Hindi ganun kadali ang food chain. Pero syempre na yung mga nakikinig at tanong sa ating isipin, bakit nagbebenta na? Samantalang mo nga yun, di ba? Ang dami-dami nagbebenta ng ng mga damit, ng mga bags, lahat. Ay, di ba pag December na signature. Sa bagay, si Mariel na hindi Padilla naman nangangailangan ng salapi.
Oo nga, si Mariel, di ba? Yung lahat, di ba? Oo, di ba? Kasi yung imbis na magagamit niya, pag hindi na magagamit, ibebenta niya. Kasi pala, pagka yung pala, nasisira pala yun. Oo, Yung mga bag pala yun. kaya kailangan talaga nagagamit. I-dispose mo na. Oo. Ay, ba't sinasabi mo na kaya kinuha nila? Kaya kinuha nila. Yung ba? Okay. Kasi, Ano ngayon? Can you please talk to Carla? Hi, Carla. Lagyan mo apelyido, baka na naman Abelliana na naman yan. Hi, Carla Padilla. Hi, Estrada. Oh, Estrada. Will you say that your the chismis is not true? That you Alam mo, are stealing. Nag-Sharon Gabi tayo. Nauwi tayo kay Carla. Dahil lang sa pagkalimot niya na ang kalawting ni Daniel ay si Catherine. Di ba? Yun Oo yun. nga. Eh di, manawagan ka ngayon kaysa sa imbitahan ka pa sa face-to-face. Carla! Carla! Sabihin mo! Kung ka ang chismis! ano mas maganda yan pag buo yung boses mo, pag falsetto yun, ang ganon. Nagbebenta ka na ka mo Oo, ng signature ganon. bag. Carla! Bakit nagbibinta ka na ng mga signature bag? Ayun sa chismis! Tanong mo kung anong gagawin niya sa pera. Bakit? Binawi na baka mo yung pera sa'yo ni Daniel. Sige, ang daming meron, no? Oo. Oh. Bakit? Binawi na ba ang libreta di bangko? Ah. Ano ba yun? Oo, tama. Libreta di bangko. Libreta di bangko ni Daniel. Kaya wala ka ng pera. Pero may piso-piso, may sahod sa TV5. Oo. Pero alam mo, Oo. kumpara naman, hindi naman ganun yun sobrang laki. Oo nga. Diba? Kasi ang gustong palabasin, nung kunin ang bank book ni Daniel, wala na siyang pera. Kaya nagbebenta na siya. Hindi naman siguro ganun. Oo. Sobra-sobra lang siguro ang koleksyon niya na nakatenga lang naman. Eh di pakinabangan. Oo, kailangan panindigan niya kasi queen siya. Queen mother. Ay, oo, Queen Mother. Hanggang ngayon ba? Oh. Hanggang ngayon Paano, ba? paano yun? Dahil paano yun? Queen mother siya. Oo. Hanggang ngayon ba? Siya pa rin ang Queen Mother? Pakitanong mo nga, Carla! Carla! Ikaw pa rin ba ang Queen Mother? Nako, eto na. Sino ba naman kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Naku, napakasarap ng pasasalamat na nais po naming itawid sa ating mga kachika at kapwa SNNers po sa iba't ibang dako ng buong mundo. Of course, Ray R. Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan, Cheryl Cruz, and Lloyda Saginsin ng Winnipeg, Manitoba, Canada. Mga anak, miss na miss ko na kayo. Si Mariel, MMM, of course. Ng UK, di ba? MMM. Padala ng stars sa CFM. Si JMB na para po bang yung araw-araw niyang gana, ka-share na po kami sa kapapadala niya ng biyaya. Salamat po. Iram Lia, Miss Nags, Rona Gabriel, Juris Dr. Channel, at si Wating Wating ng London. Kasama pala nila sa kanilang grupo, si Lulu Malig. Ayun. Ano yung grupo nila? Tala Angels na. Oo, tama. At syempre, maraming salamat din kay Katrina Karim, kay Dims Ignacio, of course, Rene and Roma De Leon, at ang kanilang mga kaibigang sina Rayson Beshi San Luis ng Kaiser, Vallejo, California, at si Lucilian Uy of Stanford. Hello sa inyo. Nasa Europe kayo pero nakatutok pa rin kayo sa SNN. Maraming salamat. And of course, ang reyna po ng CNC, Miss Catherine Beautiful Amos. and And the most dangerous. 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 tapos na kapalaran mo. Okay, go! And the most? The most. Ano? Nakalimutan niya na. Generous. No, hindi dangerous. Generous! The most generous woman of all time, Dunya Religiova. Kasama ba to? Ikaw ang tapos na. Keep
Tito Henry and Tita Lily Chua, maraming salamat po. At nais ko pong magpasalamat ng personal sa mga bagong nakilala ko na sina Mr. and Mrs. Clayton and Jomar Olalia. Malayo pa lang po ay nakangiti na sila, sabi ko. Alam ko na ibig sabihin nito. Paglapit, sabi nila, we don't miss watching Showbiz Now na. Ay, thank you. Di ko po alam kung paano namin kayong pasasalamatan. Maraming salamat po sa pagpapahalaga. Si Clayton Olalia po ay kabahagi ng mga taong ipinagkakatiwalaan ni Senator Bong Revilla Jr. sa Senado. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po talaga. Salamat. Okay, sino magbabato? So, eto na. May mababating akong babatiin. Kasi birthday ba ngayon, di ba? Mabay malay namin. Sino ba? Si Mama Feli de la Cruz, Ay, si birthday Tita niya. Feli. Si Mama Feli de la Cruz Oo, ng birthday ano yung niya. business ng niya? People's General Insurance Company. Ba't di mo alam na ngayon ang birthday niya? Oo. Di ba, ano to? 13. 13 nga. Today is the birthday of Mama Feli de la Cruz. Diyos ko. September 13. At saka babatiin ko pala si JJ at saka si Jennifer. Kasi nung makita ako, alam mo ano tawag sa akin? Sustain! Sabi niya, Salamat po sa inyong pagpapahalaga rin. Thank you. JJ, Mama Feli, maraming salamat. At gusto ko na rin batiin, of course, ang mahal natin, si Mama. Laging nagpapadala ng prutas sa atin. Ay, si Tita Zenny Dayanghirang. Ayan, Mami Zenny Dayanghirang, salamat din po sa inyong suporta. Thank you. Okay, sino? So, eto na nga ang ating blind item for today's video. Eto na siya. Nainggit na naman siya sa'yo. Kung paano mo nasasabi ng diretso yun. Okay, go. Eto na siya. Isang female personality ang bibida sa ating blind item na kung saan talagang bidang-bida na naman talaga siya sa kanyang mga pinupuntang Kilalang kilala lugar. ito? Ay, opo, nanay. Ibulong mo na sa akin. Sabi ni Ali at ni Direk at ni Marie. Kayo talaga. So, eto na. Talagang ito, kung saan pumunta itong female personality ito, bida-bida. Ay, gusto niya, alam mo yun, entitled. Okay. Feeling entitled. Oo, feeling entitled talaga siya. Kaya, pag namimili ito sa abroad, lalo na sa abroad, gusto niyang ma-recognize mo siya para makatawad. Okay. Pero, hindi naman sa lahat ng bagay, umuubra ang personality lang. Tama. Yung appeal ng personality, kilala ka, hindi ganon. Ito pala ang system na itong female personality ito. Na pupunta sa isang store sa abroad. Titingin, hahawak-hawakan, tagal-tagal, susuri-suriin, tatanungin ako magkano. Pag sinabi ang presyo, magme-make face ang mahal. Bababa. Lakad ulit, gano'n ulit. Talagang binubusisi niya. Nagugustuhan. Magkano ito? Sabi ang presyo, mahal. Gano'n. Hanggang siguro na ikot niya na ang buong tindahan. Sa inikot-ikot niya, wala siyang binili. Namahalan siya. Kaya pala siya mahilig magpunta sa isang Asian country kung saan kilalang kilala ang mga lugar doon na mura lang. Doon siya kasi sinusubukan niya kasi baka umepek yung appeal niya. Doon sa mga cheap talaga na lugar, doon effect siya doon. Pero doon sa mga mamahalin talaga. Gusto niya, parang gusto niyang sandali. Hingin na lang. Oo. Kilala niyo ba ako? Ay, ganun yun eh. Hindi ba niya sinasabing, kilala niyo ba ako? Handa na ba kayo? Konti na lang, ganun ang sabihin niya. So, ano nangyari? Wala, pinag-uusapan yun. Siyempre, sa isang tindahan na maraming mga tindera dyan na magkakakilala. Uy, dumaan dito si bumili ba? Naku, eto na nga. Ang sasabihin, naku, hindi, te. Marites talaga. Ganun na. Naku, te, hindi, pinisil-pisil na nga't lahat. Ang dami-dami pinalabas na kulay na iba-iba. Tapos, ilan po, ma'am? Ay, hindi, iikot pa ako. Nag-interview kasi siya doon. May trabaho kasi siya doon eh. Sinamantala niya na lang. Sinamantala niya na lang ang pagiging nandoon. Nakalimutan mo, no? Kasi sinamantala niya, di ba, gano'n naman pag break, sasamantalahin niya. Kasi nga, pag may taping ka, di ba, tumpukan ng mga show. Na, andyan si Miss ang daming marites. Ang daming Siyempre, samantalahin niya, gusto pala nila ako dito. Inabangan nila ako. Punta ko nga yung mga pwesto nila. Okay. Yun na. Pag nagpupula siya, gano'n. Kulang na lang talaga. Hingin niya at ibigay na, tuwang-tuwa po ako sa inyo. Gusto niya gano'n. Hindi eh. Siyempre, kasi kilala siya. Negosyo naman lang. yun. Second reminder, ano nangyari no? Nag-i-interview na siya. Eto na. Siyempre, hindi naman siya masyadong espesyal. Hindi siya masyadong kasi sa abroad, di ba? Ang sa abroad, busy ang mga tao.
Hindi yung porket nandyan ka, dapat ba tumameme kami? Hindi ganon. Yung napuntahan niyang lugar, hindi masyadong kinikilala ang personalidad niya bilang siya. Ngayon, habang magtitake na siya, syempre, may abala ang mga tao sa paligid. Eto na, magtitake na. Dahil tumalaks to. Sabi niya, patigilin niyo muna sila doon ng kaiingay bago tayo mag-take. Sandali. Bisita lang din siya doon sa pinagaganapan nila ng taping. Dinaloko ngayon may-ari. Sandali. Wala naman itong yung mga lugar ko to. Oo. Tsaka hindi natin kilala ng masyadong ito. Kaibigan yan, mga mayayaman yan. Hindi natin pwedeng, nagtitaping si Miss bawal lang And then sana pwede naman nagawa ng paraan, diba? At saka pwede niyang sabihin yun in a nice way. Na, pasensya na po, baka makakapag-taping lang po kami saglit, baka pwede naman po. Pwede, pero hindi. Patigilin niyo muna yan, may ganon. Naiingay silang masyado. Grabe. Parang sandali. Pasweldo yung mga tao nakapaligid. Makain niya na dumating siya doon, i-stop lahat. Hindi. Ibang bansa ito. Sino mang magpunta na ibang bansa, bisita lang siya. Hindi siya taga roon. Ultimo yung may-ari ng lugar, parang sandali. Pero dahil polite ang may-ari, siyempre hinayaan niya na lang, pero na-off yung mga tao doon. Sige. So maganda na, ang dami-dami mo na nasabi tungkol dito sa female personality na ito na kilalang kilala. Paano natin ilalatag sa ating mga tagapanood sa pamamagitan ng ano ba ang kanyang pangalan? Lugar, prutas, gulay, gamit sa bahay? Ano ba? Ay, kasi total nangyari naman ito sa ibang lugar na lang. Lugar na lang. So, Tito Manny Garcia, ha? Tito Manny, mga lugar, abroad. Sa abroad. Okay, go. First letter. Siyempre, itong first letter na ito, yung dito naloloka yung mga Pilipino Ay, naloloka yung mga Pilipino. Mga babae, lalaki, lahat. Diba? Magagaling silang kumanta kasi, magagaling gumawa ng mga drama, teleserye. So, ibigay na natin itong unang to. Korea? Tama? Tama? Kanyang sa'yo. Tamshin idemo ng buswika. Yung arite, pyong. Tama? Kung naduri kamida. Ay, ito kasi nagturo ng Koreano. Sarangamida. Nag-aral. Hindi, nagturo ako ng Koreana. Ako natuto ng lingwahe nila. Hindi siya natuto managalog at mag-Ingles. Okay, go! Second letter. Ito yung bansang ito. Ay, bansa ba ito siya? Naduda. Bakit ba? Nasakop ng Canada. Lugar. Alam mo ikaw. Bansa ito Lugar. Gumraduate ka na sa Oregon, ha? Hindi. Sa Canada na to, ha? Sa Canada na ito. Ano yung sasabihin mo? Capital pa nga ng Canada yan, Ay, ganun. Capital pala yan. Ottawa. Ottawa. Okay, third letter. Ay, siyempre, ito siya, matapang na, matapang na bansa. Nako, eto na naman. Tinatatakutan. Na hindi umaaraw. Lagi madilim. Lagi madilim, Kalaban ito ngayon ng... Ano to? Kalaban ng di ba? Okay. Fourth letter. Hindi kaya ito yung malapit din doon sa pinuntahan niya? Itong bansa na ito na maraming tao. Asia rin. Oo, Asia rin to. Hindi ba malapit doon? O doon sa mismo pumunta? Sa bansa na yon? Hindi, pareho naman kasing nasa Asia. Mga kapatid natin. Southeast Asia. Alin ba yung pinakahuling dinalaw ni PBBM? Tama! Okay. Ayun naman pala. Kasundo tayo. Yung susunod na letra. Ay, itong bansang ito, hindi ito pinupuntahan ng mga turista dahil takot na takot sila. Dahil sa grabe ang batas dito. Alam mo na yung kwento nito, di ba? Yung na sa takot niya na hindi siya maupo, yung uncle. At saka kapatid. Pinura sa mundo. Tumakbo. Crash landing on you. nakakatakot. Last letter. Siguro, pag uwi niya siguro, hindi kaya umiyak na lang siya. Ay,
Ano to? Don't cry for me. Ay, kompleto. Don't cry for me, chiquitita. Para iligaw lang ano. Nako, Tito Manny Garcia, pasok sa banga. Alam na ng ating mga SNNers yan. Maggaganyan na naman sila, boy, si Karagay. Chuchu. Chuchu. So, alam mo na. Ayun. Kukuhin na nila. Ay, nako. Maraming salamat sa iyo, Romel. Anong dapat gawin? Naku, mag-subscribe na po kayo, mag-like at saka mag-share. At pakisama na rin po ang Romel Chica Network. Ayan. At sa laging pag-alala at pagmamahal, Direk Beverly Verhel, mag-iingat ka dyan sa Toronto, Canada. Mas mahal ka namin. At ano pa? At syempre, wala kayong dapat gawin kundi i-hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng ECNN. At please, don't skip! Okay. At syempre, samahan nyo kami at panoorin yung amin short. Ito yung Showbiz Now na official TikTok. Paano yun? Money. Hindi ka nabago. In the Lagi na lang price ganun. Minsan na Ibang kanta. Ay, nako. Ito po ang gusto nyo. Yung tayo po ay humahalakhak dahil sabi nyo nga, kinikiliti namin ang inyong funny bones. Maraming salamat kay Mayang, kanya yan. Lara May Abrigo at kay Freely, kanya yan talaga. Maraming salamat po sa inyong pagsalo sa amin sa isang episode na tunay naman pong nakapagpapalimot ng stress. Di ba naman? At, syempre pa, maraming salamat Romel Chica at Wendell Alvarez. Salamat. Hanggang sa susunod po nating episode, dito pa rin sa inyong programa, aming programa po nating lahat. At ito ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you. Naku,